ngayon, isa na ang HIV at AIDS sa mga itinuturing na nakamamatay na sakit sa buong mundo. At gaya ng iba pang malubhang karamdaman, wala pa ring tiyak na lunas para rito. Taong 1994, kung kailan unti-unti pa lamang inaalam ng mga eksperto sa medisina sa Pilipinas ang patungkol sa sakit na HIV, ay na-diagnose namang HIV positive ang 26 na taong gulang pa lamang noon na si Elena Felix. Sa isang taong tulad ko na walang information about HIV, ang pagtingin ko sa kanya ay kamamatay ko na, mamamatay na ako, para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Noong panahon na yun, wala akong nakakausap. Alam na pala ng buong kumpanya na may HIV ako at kailangan ko na ma-deport. Habang hinihintay ko yung process ng deportation, dumaan ako doon sa matinding depression at nag-try ako na mag-commit ng suicide. Hindi rin nakaligtas sa mapanghusgang lipunan si Elena nang maranasan niya ang diskriminasyon mula mismo sa mga taong inaasahan niya sanang magiging kasangga niya kontra HIV stigma. Nilagyan ako ng universal precaution. Yung nurse na taga-bihes, sinipa yung damit ko, sabay tapon sa basura. Ganon kadiri. Tapos yung tagatulak ng stretcher, sinigaw, palabas kami ng elevator. Eto yung may AIDS. So ano yung nakita ko dun sa mga tao na nakasalubong namin? Diba? Takot, diri. Gaya ni Elena, mapait din ang naging buhay ni Vane Pescador, Tubong, probinsya. Wala siyang kaalam-alam na isang nakamamatay na sakit pala ang sasalubong sa kanya pagdating niya sa Maynila. Aware ako na HIV is existing, pero I did not know na it could possibly happen to me. When I moved here in Manila, I realized na you can meet a lot of people. Before kasi, when I was in the province, I did not know na you can meet people virtually. Na you can use Grindr, Planet Romeo. Yes, if I may say it. You can hook up with other people using the technology that we have now. And siguro na-enjoy ko siya. And to the point na hindi na ako aware na it's already risky. Sa isang bansang konserbatibo gaya ng Pilipinas, tila katakataka kung bakit nangunguna ang ating bansa pagdating sa usapin ng mga may pinakamaraming unprotected sex, teenage pregnancy, mahilig sa pornography, at ang patuloy na pagdami ng mga may AIDS. Sa paglipas ng panahon, nakakalungkot isipin na tila nananatili pa rin sa pag-iisip ng mga tao sa ating lipunan na ang sakit na HIV at AIDS ay sakit ng mga bakla. Nasa lipunan kasi tayo na macho ang kultura, kung saan lahat ng sakit hindi mo pwedeng ilagay sa lalaki. So, nagkaroon ng misconception na ang AIDS ay nagmumula sa bakla at hindi siya pwedeng manggaling sa both sexes. Ilang dekada na ang lumipas matapos maitala ang unang kaso ng HIV infection sa Pilipinas taong 1984. Marami pa ring mga bagay ang hindi natin alam tungkol sa HIV at AIDS. Maraming studies na nagsasabi na the lower the virus, lalo na kung undetectable, unlikely na matatransfer yung virus. Kapag mababa na yung viral load, unlikely na rin na mahahawa yung partner. Malaki rin ang naitutulong ng mga non-government organizations sa pagbibigay ng free HIV consultations at testing. Actually, yung gamutan para sa mga person living with HIV ay provided ng government. Libre yun ng gobyerno. However, yung, syempre, kasi kailangan nila magpa-check up, every 6 months consultation, may mga laboratories pa sila. Dito po mapasok yung benefits nila na nakukuha sa PhilHealth. Para makita natin kung tanggap nga ba natin yung mga taong may HIV at AIDS, isang social experiment ang ating gagawin. Tatayo ko dito sa mataong lugar na ito, hawak ang karatulang HIV positive ako, pwede ba na makipagkaibigan sa'yo?
Sa 30 minutong pagtayo ko dito sa kahabaan ng Agham Road ay nakita natin yung dami ng mga kababayan natin na tumatawid. Sinikap natin na makakuha ng mga likes or dislikes sa mga tumatawid na ating mga kababayan dito. At base sa karatula na pwede ba na makipagkaibigan sa'yo, nakakuha ako ng 13 likes at 1 dislike. 1988, nagsimulang ipagdiwang ang World AIDS Day. Kaangkop ng selebrasyon na ito ay ang laban kontra sa hindi mamatay-matay na diskriminasyon sa mga kapatid nating HIV positive. Huwag natin hayaan na lamunin din ng sakit na ito ang ating pagmamahal sa ating kapwa, lalo na yung people living with HIV.